Ang balita na mag-usap tayo kay Vicky Osawa. Binigyan ng pagkakilala ang OFW sa pagsagip sa buhay ng katrabahong Koreano. Binigyan ng pagkakilala ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea ang kabayanihan ng isang overseas Filipino worker sa pagsagip sa buhay ng isang katrabaho. Si Monico Karanay, isang factory worker, ang nagligtas sa buhay ng kanyang Koreanong katrabaho na aksidente na hulog sa isang malaking press machine sa Busan. Mabilis na pinatay ni Karanay ang makina na nailigtas sa buhay ang kanyang katrabaho na naipit sa makina. Ipinahayag ni Jay Bencho ang kanyang pasasalamat kay Karanay. Salamat sa mga Pilipino sa Korea, lalo na kay Nikki na nailigtas ang buhay ko. Hindi ko kayo makakalimutan sa buhay ko, ang sabi. In reply, Karanay said, ang ating spirit bilang Pilipino ang ating puso. We are willing to help. Naglakbay si Karanay sa Korea noong 2015 at ngayon ay isang pastor at ebanghelista. Nakatira siya sa Korea kasama ang kanyang 2 anak ng mga OFW din. At siya ng huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ito ang ating chika top for today. Sa loob ng mga alingangon ng diborsyo, Justin at Hailey Bieber naghiwalay na ba? Sina Justin at Hailey Bieber ay hindi estranghero sa walang basehang chismis sa social media. Bilang isa sa mga pinakasikat na mag-asawa sa Hollywood, lumabas ang haka-haka ng pals sa kanilang relasyon mula sa mga chismis sa breakup hanggang sa mga awayan. Gayunpaman, pagkatapos siningin ng ama ni Hailey sa mga tagahangan na ipagdasal siya at ang kanyang asawa, na bahala mga believers na baka sila ay patungo sa isang diborsyo. Hinulat ng People noong April 2024 na sina Hailey at Justin ay doing really well sa kanilang kasal at walang planong maghiwalay sa kabila ng online na chismis. Isang buwan bago nito, ang ama ni Hailey na si Stephen Baldwin ay nagpost pagkatapos ay tinanggal sa Instagram na humihiling sa mga tagahanga na magbigay sa kanyang anak na babae at manuwal na isang maliit na panalangin. Matapos malaman ang haka-haka tungkol sa kanyang kasal sa Lonely, artist na nagpost si Hailey sa kanyang Instagram upang pabulaanan ng chismis. Gayunpaman, hindi nga kinumpirma kung tinutukoy niya o hindi ang chismis ng break. Unang nakilala si Hailey si Justin noong 2009 noong siya ay 14 taong gulang. Nagsimula mga chismis na pakikipag-date noong 2014, ngunit hindi kinumpirma sa publiko ang kanilang pag-iibigan hanggang 2015. Matapos mag-post si Justin ng isang larawan sa social media kung saan sila ay naglalambingan, sa isang punto, naghiwalay sila ngunit muling nabuhay ang kanilang pag-iibigan noong 2018 at iginasal noong taon din yun. At yan ang ating chika talk for today. You're eating with taxpayers' money. Ang mga tumatanggap ng welfare ay hinaras sa silangan lungsod ng Japan. Ang mga reklamo na pananakot sa mga tumatanggap ng welfare benefit ay sumabog sa silangan lungsod ng Japan, na may mga ulat ng mga tao na sinabihan na pumunta at mag-apply para sa welfare sa ibang lugar at tinanong, alam mo ba na kumakain ka gamit ang pera ng mga nagbabayad ng buwis? Isang pangkat na nag-iimbestiga sa mga illegal na insidente na may kaugnayan sa welfare sa Kiryu-gunma Prefecture ay nagsagawa ng briefing session tungkol sa hindi wastong pangangasiwa ng mga welfare payment na nanglusod noong April 4. Kasama sa mga bagong naiulat na kaso ang pananakot sa isang tumatanggap na pampublikong tulong ng isang tagapayo sa counter ng lungsod na sinabi sa kanila, mag-apply para sa kapakanan sa ibang munisipalidad. Ayon kay Shigeru Machida ng Anti-Poverty Network Gunma, na nagpresenta ng ulat sa pagpupulong sa lungsod nang humingi ang grupo ng impormasyon sa pamamagitan ng toll-free hotline noong Enero tungkol sa mga welfare payment ng Kiryu Municipal Government. Nakatanggap ito ng maraming reklamo na isa o higit pang mga tagapayo sa counter ng lungsod ay may pagmamalabis na sa loobin at hinihikayat ang mga residente na mag-apply para sa pampublikong tulong. Ang isang tagapayo na tumalikod sa isang tao ay nagtanong sa kanila, sino ka sa palagay mo na may suot na sombrero? Sa isa pang kaso, ang isang tagapayo ay gumawa ng mga puna na parang tinatanggihan ang karakter ng bisita na nagsabi sa kanila, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Nang ihayag ang hindi tamang pagtrato sa kanila, sinabi ng ilang tao, kung sasabihin ko ang totoo, babalikan ako ng lungsod ng Kiryu. At huwag mong ibiimbunyag ang aking pangalan, ipaniliwanag ni Machida. Ang mga komentong ito ay papahiwatig na maraming tao ang naharas sa counter at iba pang lugar. Natuklasan din ng investigative team ng mula noong Hulyo 2012, ang pamahalang lungsod ay kumuha ng mga dating pulis bilang part-time, pansamantalang empleyado upang tumulong sa mga personal na konsultasyon para sa mga aplikante ng welfare benefit. Ang gobyerno ng Kiryu ay orihinal na kinuha sila upang tumugon sa mga pagbabanta at hindi makatwirang mga kahilingan ng mga taong nagtatanong tungkol sa kapakanan. Ngunit ang mga alumni na pulisya ay nagtrabaho din bilang mga tagapayo kahit na ang mga nagtatanong ay hindi humihingi ng anumang bagay na hindi makatwiran.
Minsan din silang nagtatrabaho bilang mga manggagawa sa suporta sa trabaho, kahit na hindi iyon ang kanilang larangan ng kadalubhasaan. Ayon sa gobyerno ng Kiryu, ang Welfare Division ay may 3 section at 3 police alumni na nagtatrabaho doon, 2 sa Livelihood Protection Section at 1 sa Social Welfare Section. Hiniling ng pangkat ng pagsisiyasat noong April 5 na pagbutihin ng prefectural at municipal na pamahalaan ang sitwasyon na nagsasabing dapat repasuhin ng lungsod ang sistema upang ang mga alumni na pulisya ay masangkot lamang sa mga kaso na kaharasan laban sa gobyerno. Ang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap